Good day, everyone. So today we will discuss equilibrium of rigid bodies. So, ano nga ba yung equilibrium? Pag sinabi natin equilibrium, yung system natin is nasa balance siya or nasa balance state siya. Okay? Slide tayo. So, lesson objectives. First is have a better understanding of concept of free body diagram. So, ano wali yung ano natin, yung free body diagram natin? Kapag sinabi natin free body diagram or yung FBD natin is ito drawing natin siya into Cartesian plane. So, meron tayong Cartesian plane na x and y ka axis. So, for example, meron tayong given na box dito. Tinulak mo siya. May nag-apply ka ng force. Siyempre, meron tayong weight dyan due to gravity. So, kung ito-drawing mo siya sa free body diagram, magkakaroon tayo ng forces F dito and yung direction niya. And then, meron tayong weight dito and yung direction niya. Depende kung ano yun, no? For example is ano naman, magandang example dito, yung bola or yung isang item is nakatali siya. No? For example, nakatali siya. Item yan. Tapos meron tao dito, iba't iba yung direction niya, hinihila siya. No? Ngayon, aalamin natin kung ano yung mga forces dito para maging siyang equilibrium or resultant forces. No? Kapag resultant forces siya, may direction siya. Okay? Or may movement siya. So, magpo-focus lang tayo sa 2D, no? So, sa Cartesian plane tayo. So, kapag sinabi natin 3D, meron siyang X, Y, and then Z axis. So, 3D yung tawag dito or yung spiral dimension. Okay? So, second natin, draw, sketch, free body diagram of rigid bodies. So, ito yung free body diagram natin. Okay? Then, third is solve problem regarding equilibrium of rigid bodies. Okay? So, content natin or topic is equilibrium of coplanar concurrent force system. Kapag sinabi natin concurrent, nag-a-act lang sila sa isang point natin. No? Ito yan, nagpo-point lang sila. Ito yung concurrent natin. Yan. Then, identify the number of reaction a support exert on the structure. So, mamaya, identify natin kung anong klaseng support yon and ilan yung reaction na kaya niyang i-resist. Okay? So, third natin is be able to solve the horizontal and vertical reaction using the equation of equilibrium. So, sinabi niya dito is horizontal and vertical lang siya. Pero in reality is tatlo yan or marami pa yan. No? I think lima yon. Pero focus lang muna tayo dun sa tatlo. Kasi nga, ginagamit natin yung equation of equilibrium. Kasi three equation of equilibrium yon. So, meron tayong horizontal and vertical. So, dalawa na yon. Yung pangatlo natin is yung moment kung paano umiikot yung mga forces natin dun sa point na yon, no? So, kapag sinabi natin concurrent siya, di ba nag-a-act siya sa isang point. Ito yon. So, yung sa taas. So, meaning, dito class, wala siyang moment. Kasi nga, si moment, formula niya is forces multiplied by distance. Where yung distance natin, yun yung perpendicular distance natin dun sa reference point natin. Later on, di-discuss natin yan, no? Yan. So, method natin is yung three equation of equilibrium. So, yun yung summation of forces X, summation of forces Y, and summation of moment. Okay? Then, ito yung method natin, summation of forces horizontal, and vertical, and then summation of moment at a certain point. So, magsiset tayo ng reference natin. So, topic 1 tayo or yan. Equilibrium of the coplanar concurrent force system. So, ito yung una, yung parang spider web. No? So, sabi niya dito, if a body happens to be a point, a pin for instance, the force acting on it is concurrent. So, kunyari ito, nakapin siya dito, no? Then, meron tayong mga forces dito. So, applicable lang itong equilibrium of coplanar concurrent force system kapag dalawa yung unknowns natin. So, pwede siyang dalawang forces yung nawawala. Pwede siyang isang forces and isang angle. Okay? And then, sabi niya dito, the resultant of coplanar concurrent force system must be a single point. For example, meron tayong forces na 120 dito. Then dito sabihin natin 110 and then 130. Obvious naman na nandito yung movement niya, yung resultant niya. Dito siya pupunta kasi nga mas malakas yung mga forces dito.
No? So sabi niya dito, isang single force lang. So ito yung resultant natin. So galing din naman yan sa Pythagorean theorem. So kung yung titingnan natin yung triangle natin, ito yung magiging resultant natin. Ito yung magiging summation of forces y natin. Ito yung summation of x natin. No? So a-apply lang natin yung Pythagorean theorem natin dito. Okay? So sabi niya dito, the x component which is summation of forces x and summation of forces y. Thus, the two equation of the equilibrium dapat summation of forces x equals 0 and summation of forces y equals 0. So, dapat itong, para matawag natin siyang equilibrium, dapat itong dalawang ito makorek natin or dapat ma-apply natin. No? Kapag naman may value yung fx and fy natin, meron siyang resultant. Okay? Or meron siyang direction. No? Kapag kasi may resultant siya, matik yun, meron siyang direction. Or meron siyang movement. And then next tayo, are necessarily and sufficient to ensure that the resultant is zero. So sabi niya dito, kapag yung natin, system natin is equilibrium siya, so meaning wala siyang movement, di ba? Hindi siya gumagalaw. So meaning yung resultant niya is zero. Okay? Kapag naman yung resultant natin may value siya, sa may direction yun. Hindi siya equilibrium kasi nga hindi siya nakabalance, may movement siya. Okay? Then sabi niya dito, or the moment force are in equilibrium, it should be noted that the x and y axes are purely arbitrary. Thus, in applying summation of forces x equal to 0, any direction may be considered as x-axis. So sabi niya dito, kapag pinag-add mo lahat ng summation of forces mo or yung mga x component mo, dapat equal to 0 siya para matawag natin siyang equilibrium. Ganun din sa summation of forces y natin. Okay? So, discuss natin sa problem na to. So we have here, find the magnitude and direction of 4F. So magnitude and direction. So hindi porket pinapanap niya is magnitude and direction, meaning resultant na siya. Kasi nagkataon class dito, wala yung given na theta. So yung unknowns natin dito is direction and forces. So yung sinabi ko kanina, kapag equilibrium siya, is either dalawang forces yung nawawala or isang forces and then isang angle. So dito, forces and angle yung nawawala, no? Direction of F4. If the four coplanar concurrent forces na F1, F2, F3, F4 are equilibrium, the force F3 has a angle of 30 degree. F3 from y-axis. Wait lang. Parang mali yung problem natin, no? So, dito niyan, F1 to, I think F1. Kasi ito yung 30 degree. Kasi ginawa ko din drawing ko na yung figure dito. No? Kasi nung original na figure na to, wala itong 30. Nakalagay lang dito. The forces F1, sabi niya dito F1, has an angle of 30 degree from y-axis. So, nandito dapat siya. Ito yon. Pero dito sa figure natin, din drawing ko siya. Pero nung una natin, wala dapat yan. Okay? Ayan. So, apply lang natin yung tatlong method natin. Summation of forces y, summation of forces x, and summation of moment. And then, our tayo is concurrent forces siya. So, meaning, wala siyang moment. Kasi wala siyang distance, no? Wala siyang perpendicular distance. Ayan. So, ngayon, yung technique dito class, inuuna lagi yung unknowns natin. So, copy-paste ko muna kasi dalawang approach na papakita ko. Kayo na lang bahala kung saan yung mas madali. Okay? So, yun dito. Halos same print naman yung ginawa natin, no? Dito. Mamaya makikita nyo kung ano yung difference. Ayan. Summation of forces x muna tayo. Equal to 0. Ngayon, magsiset ka ng rules mo. Lahat ng papuntang right ko is positive. And our tayo, x-axis tayo. So, wala tayo dapat nag-act na vertical dyan. No? And then, each nung mga natin forces, kinukuha natin yung component nila. Okay? So, dito sa F4 natin, since unknowns dapat yung nauuna, so, unahin natin itong F4. So, magkakaroon ito ng triangle. Ayan, drawing ko lang yung triangle. Ito yung F4Y, then F4X. Ayan. Then, ito yung angle niya, di ba? Ito, inahanap din natin siya. Ayan. So, ngayon, kung na-review nyo yung SOHCAHTOA ninyo, yung SOHCAHTOA dito, so, meron tayong sin theta equal to opposite adjacent.
Then cosine theta, you have adjacent over hypotenuse. Then meron tayong tangent theta equal to opposite over adjacent. So sa triangle na to, yung relationship ni f4x is cosine siya or adjacent siya. So meron tayong 4 f4x or f4 muna cosine theta. Ito na yung x component natin. And tama yung direction niya kasi nga papunta siya sa right natin. So positive siya. Ngayon, kahit alin na dito yung unahin natin. Kasi nga knowns values na sila. Meron na silang value. So dito, yung F3 natin, nakikita nyo naman horizontal lang siya, wala siyang vertical. So negative 60 siya. Then nakikita nyo papunta siya sa left. Take note plus, nagbabase kayo sa direction ng force natin. No, what if itong 60 na to nandito siya? No? Papuntang left pa rin siya. Okay? So yung F2 natin, we have negative din kasi nga papuntang right siya sa 25. Then makikita nyo hindi siya angle, triangle siya, no? So kunin muna natin ito yung ano niya, yung hypotenuse ng maliit na triangle. So kung natatandaan yung maliit na triangle or Pythagorean, ito yung A, B, and then C. Where yung C, yun yung hypotenuse. So C squared equal to A squared plus B squared. So yung value natin dito is C equal to square root of A squared plus B squared. So value ng C natin, so calculate natin yan. So meron tayo ditong 2 squared plus 1 squared. So square root of 5. No? So square root of 5. Ngayon, by using the similar triangle, so papakita ko yung detail niya, no? Pero mamaya, yung diskarte, papakita ko rin. So meron tayo ditong forces F2 na 75. Ito yung F2x, ito yung F2y. Then ito yung triangle natin na 2, 1, square root of 5. By using similar triangle, hanapin natin yung F2x kasi nga nasa summation of forces x tayo. So F2x all over yung ano niya, hypotenuse, no? Kasi ito yung given natin, hindi naman pwede itong f2x, unknown this yan. So meron all over 75 is equal to, ano yung katapat niya, no? Ni f2x do sa maliit na triangle, which is yun 2, ito yun, katapat niya sa 2. Ano yung katapat niya sa 75? Itong square root of 5. So cross multiply lang natin siya, so 2 all over square root of 5. Yung x component nung f2 natin. Okay? So paano naman yung diskarte na sinasabi ko kanina? Or yung titignan mo lang siya, alam mo na. Ang gawin mo lang kapag triangle siya, dinidivide mo lang lagi siya ng hypotenuse. So gawin lang natin dito, for example, dito tayo, no, F2x tayo. Alam natin negative yan, so 25. Then titignan lang natin saan yung horizontal nito. Ito yung 2 all over square root of 5. Mas mabilis siya. Kumpara dun sa drawing mo pa siya, ang tagal nun, no? Pero kung di kayo sanay dito, okay lang din. Sasanayin niyo yung similar triangle. So next tayo. So meron na tayo ditong F3, F2, and then F1 naman. Yung dito sa F1 natin, ito yung F1X, ito yung F1Y. No? So yung relationship niya doon sa angle natin, doon sa F1X is cosine siya, sine siya. Kasi nga opposite yun sa triangle natin. So positive 90 sine 30. So, pwede natin conclude dito, hindi lahat ng pagkakataon na yung cosine, yung x component natin is cosine siya. Pwede rin siya maging sine. Depende kung ano yung orientation ng forces natin. Okay, so equal to 0 to. So, simplify lang natin yan. F4 cosine theta. Lahat ng mga known values ko, which is itong value na to, ililipat ko sa kabila. And take note plus kapag nagka-transfer tayo, nag-iiba yung sign nila. So itong mga to, negative magiging positive yan. And then yung positive magiging negative. No, magiging itong 60 plus 75 multiplied by 2 all over square root of 5. Then minus 90 sin 30. Ayan. So we have 82.08204. So ito yung equation 1 natin. And then, paki-stored na rin siya, no? Stored, shift stored A. So, para, ano, mga letters na lang yung, ano,
ini-input nyo sa calculator para mabilis tayo. Kasi mahaba to, no? Tatype mo siya, magkakamali ka pa. Tatagal yung oras. So, i-stored lang natin sa A. Ayan, nakalagay naman sa A. Summation of forces Y equal to 0. Upward ko is positive. Okay? So, yung F4 natin is upward siya. So, F4 sine theta. And upward siya, so positive siya. Then, sa F3 natin, makikita nyo, wala siyang vertical. So, meaning, 0 tayo. So, plus 0 na lang. Ayan. Or kahit hindi nyo nalagay yung plus 0 na yun, okay lang din. Ngayon, sino na? Yung next natin, itong F2. So, downward siya. So, negative 75. 1 all over square root of 5. Ayan. Paano nangyari yun? By similar triangle. Since y component tayo, ano yung katapat niya? Doon sa triangle, itong 1. All over hypotenuse. Yun lang yung technique doon, no? Then, F4 natin, or yung F1 natin, sorry. So, negative din siya, 90. Then, ano yung relationship niya dun sa angle natin? Adjacent siya, no? So, cosine 30 equal to 0. Magkakaroon tayo ng F4 sin theta. Pag-add lang natin yan, so magiging positive sila, no? Kasi dilipat ko sila. Ayan. So, we have 111.48331. So, equation 2 yan. So, lagay ko lang siya sa letter B. Itong value na to. Letter B. Yan. So, check ko lang siya alpha A and then alpha B. Check ko lang siya, ikakalk ko. Ayan, nagtatanong siya ng value. So, wag kang mag-i-input ng value dyan na kasi mawawala yung value niya. So, enter ko lang. Ayan, nandyan pa rin sila, no? Ngayon, yung technique dito class, since sila magkadikit sila or kapag dalawa yung angle nila or forces and angle yung unknowns, gawin lang natin is substitution, no? Pero mamaya, kapag dalawang forces yun, hindi sila magkadikit. So meaning, hindi siya pwede siyang substitution kaso matagal. Pwede siyang elimination, matagal din yon. Pwede rin calculator na lang, no? So gawin lang natin dito, itong equation 1 natin is isolate ko lang si F4. So si F4 ko niyan, nakabang kulay, no? So yung F4 ko lang is equal to 82.08204 all over cosine 10 theta, no? Ngayon, itong F4 na to, lalagay ko dito sa equation 2 dito. So lalagay ko siya kulay green, no? So magiging siyang 82.08204 all over cosine theta. And then multiply by sine theta. Equal to 11 or 111.48331. And take note class, itong sine over cosine, kung natatandaan, ito is tangent theta yan. No? So, i-divide lang natin sila. So, magiging itong theta is equal to arc tangent. Kasi nga, kukunin mo yung value ni theta, i-arc tangent mo siya o i-divide mo yung tan. So, magiging siyang arc tangent. So, 111.48331. Yan yung nasa taas. And then, di-divide natin ito dito sa ilalim. Divide lang natin ng 82.08204. So, yung theta natin is equal to arc tangent or shift tan. Ayan, may negative 1 dapat, no? Kasi madalas mali nila is tangent lang. Mali yon. And then, take note, dapat naka-degree move tayo. So, arc tan. Yung ano natin, sa taas natin, where tayo, letter B yon and then A. So, ikakalk lang natin 111.48331 and then 82.08204. So, we have here 53.63682. Ngayon, stored lang natin yan sa letter C. Letter C ng calculator natin. Ayan. Ngayon, meron na tayong value or direction niya. Nakuha na natin to direction. Kunin naman natin yung magnitude. Kayo bahala if saan. Doon sa equation 1 or equation 2. So, pakita natin sa equation 1. Ito yon, no? Lagay ko lang dito. Aware ako na yung 82 ko is yung A all over cosine theta. Yung theta ko is letter C. Yan. So, enter ko lang. So, or ano ko muna, i-check ko muna kung nandun yung value. Ikakalk ko, yung A ko is 82.
Then yung C ko is 53. So yung sagot natin is 138.44128. So ito na yung value ni F4 natin. Okay, so ito na rin yung sagot natin isa. Paano naman kung equation to yung ginamit natin? Kulay green na dito. O F4 equal to 111.48331 or yung letter B natin all over sine theta. So lilitaw dito, parehas sila. Ayan, parehas sila. So yun yung unang approach natin, no? Kapag yung unknowns natin is forces and angle. So punta naman tayo sa first or second approach. Halos parehas lang naman, nagkaiba lang nila. Hindi natin kinuha kaagad yung value ng x component, no? So dito tayo. Ang ginawa lang natin dito, summation of forces x equal to 0. Lahat na papuntang right ko is positive. So yung F4 ko, lalagay ko lang dito is F4x. So aware ako na x component yan. Pero kanina ginawa ko is cosine siya. No? Ngayon, apply lang natin lahat yung ginawa natin kanina. So negative 60 ito. Then negative 75. Then meron tayong 2 all over. Square root of 5 to, tama ba? Yan, square root of 5. Then positive 90. Yung relation niya is ano siya, opposite. So, meaning sine to. Sine 30 equals 0. So, yung f4x ko is equal to, yan pa rin naman yung kanina, di ba? Wala naman nagbago. Different approach lang naman yun. So, ito yung alpha A ko or stored ko ulit sa alpha A. Ayan. So, 82.08204. So, letter A yan, no? So, ngayon, summation of forces y equal to 0, upward ko is positive. We have F4y, positive yan kasi nga upward siya. Then, we have negative 75, 1 all over square root of 5, minus 90 cosine 30, equal to 0. So, yung F4y ko is equal to, so, dilipat ko yan magiging positive. Ayan. We have 111.48331B. Sort ko sa letter B. Ngayon, yung nangyari niyan dito is parang Pythagorean theorem din siya. Ito yung theta natin. Ito yung F natin, F4. Yan yung nawawala. Meron tayong F4y or F4x to, F4y. So meron tayong value nito. Makukuha natin F4 and yung theta by using SOHCAHTOA. So yung R natin or yung F4 natin, squared yan equal to F4x squared plus F4y squared. Parang ano lang to, di ba? Yung C squared equal to A squared plus B squared. Ito rin naman yun. No? Then yung theta natin is tangent theta is equal to summation of forces or F4y all over F4x. So ito lang yung apply lang natin dito sa formula na to. Makukuha na natin. No? So yung F4 natin is equal to square root. Kasi nga naka-squared siya. So square root ko siya. So, meron tayo ditong a squared na lang plus b squared. Kasi nga, naka-stored values tayo. So, F4 natin is equal to a squared plus b squared. Ayan. We have 138.44128. And then, Newton ito. Ayan. So, kayo na bahala kung ano yung gagamitin yung method. Kung saan kayo nadadalian. Kung dito ba or yun sa kanina. No? So, yung theta natin yan. So, arc tangent theta. Then, b over a ito. Ayan. Theta. So, arc tangent b over a. So, kayo bahala class kung marunong kayo mag-stored values, no? Kasi napaka-useful niya. Ayan. Napaka-useful nito. Kasi kung tatype mo yan, so arctangent, ano yung y ko? 111.48331. Then all over 82.08204. Ang tagal yung tinatype, no? Ayan, no? Tagal. Pero kung alam niyo yung stored, naka-stored yung values nyo. So, B all over A. Ayan.
Ang bilis lang, no? So, kayo bala kung ano yung ipapractice nyo. Okay? And then, kapag negative yung sign natin, for example, itong F4 na to, naging negative yung nakuha natin, no? So, meaning, mali yung direction niya. Kung dito, papunta siya dito, dapat pala down, papunta siya doon. Kapag mali yung sign niya. Okay? So, next problem tayo. Problem number two, determine the magnitude of F3 and F4 if the system in equilibrium. So, pinapahanap dito is yung F3 and F4. No? So, kanina, dalawa yung unknowns natin, angle and magnitude. Ngayon, magnitude lang. Okay? So, kumpletuhin ko muna yung mga details dito. So, by using Pythagorean theorem, so ito niyan is 5 siya. Kasi nga, 2 squared, 4 squared plus 3 squared is equal to 25. Square root of 25 is 5. Dito naman is 1 squared plus 2 squared is equal to square root of 5. Practice lang para, ano, no, para alam nyo. Ayan. Ngayon, yung technique dito, class, kapag dalawa yung forces na nawawala, which is itong F3, F4 nga, technique dito, unahin mo muna yung mga unknowns or yung mga walang value, which is itong F3 and F4. And then, dapat i-arrange mo sila. So, kunyari, sa summation of forces X tayo, dapat, kung nauna is si F3, dapat mauuna din siya sa summation of forces Y para di kayo malito. No? So, dito, magsiset lang tayo ng rules. Lahat ng right ko is positive. So, we have here, F4 muna. F4, ano yung X component niya? Is 3 over 5. So, 3 over 5. And then, yung F3 naman is negative siya, no? Kasi nga papuntang left siya. So, negative F3. Relationship niya dun sa angle natin is cosine 30. And then, yan na yung mga knowns natin. Lagay naman natin yung mga knowns natin, yung may value. So, yung 120 na to plus 120. Kasi nga papuntang right siya. Then, minus 80. Kasi nga papuntang left siya. And then, ano yung x component niya? Is 1 all over square root of 5 equal to 0. So, we have F4. Yung value nito, yung 3 over 5 is, alam ko, 0.6. So, divide lang natin. So, 0.6 siya. Minus F3 cosine 30. So ngayon, lilipat ko yan, no? Including their sign. So itong 80, negative 80, maging positive siya. So 80, 1 all over square root of 5. And then, minus 120. Ayan. So stored ko muna yan sa letter A. No? Ngayon, class, di ba may value tayo kanina? 82 siya. Napalitan na yon. Kasi nga nag-store tayo ng value. So yung A natin yan, maging siyang 80, negative 84. So equal to negative 84.22291. Then, equation 1 to. Then, stored ko to sa letter A. Okay? So, tapos na tayo sa summation of forces X. Punta naman tayo sa summation of forces Y. So, lahat ng upward ko is positive. Okay? So, dito niyan, yung F4 ko, since nauna dun sa summation of forces X ko si F4, unahin ko rin siya dito. Negative F4, kasi nga downward siya. And then, yung Y component niya is 4 over 5. Yan. Then, dito, papunta siya ng downward ulit, yung F3 natin, negative din siya, F3 sin 30. Ayan. So, meron pa tayo, yung negative F2, 80. Then, 2 all over square root of 5 equal to 0. So, we have negative F4. Yung 4 over 5 is 0.8. Check nyo na lang, no? So, F3 sin 30. Then, equal to, so, 80. Magiging positive na yan kasi lilipat natin. Yan. So, stored B na lang natin. So, we have 71.55418. So, letter B to. Okay? Yan. So, yun dito, maraming approach, no? Choice nyo na lang, no? Yung una is yung substitute. Yung isa-substitute mo itong F4 dun sa isa, matitira yung F3. Pangalawa is elimination, kaso matagal yon, no? Matagal yung dalawang yon. So, gawin lang natin, ika-calculate lang natin. Paano yung calculate lang natin? So, kung ganito yung calculator nyo, mode nyo, and then equation, no? Ayan. Then yung number one. Yung two equation two unknowns. Ayan. So, dito ABC siya. Meaning, yung equation natin is AX plus BY equal to C. Where yung A natin, yun yung coefficient ni X, and then yung B natin, yun yung coefficient ni Y. So, yung
magiging X natin yan dito. So, draw yan ko na lang, no? Ito yung magiging A natin. Ito yung magiging X. Kasi yun yung mga unknowns value natin, no? Then dito naman, ito yung magiging B ko, yung cosine, ito yung magiging Y ko. Kasi nga unknown si 4, 3. F4, F3. And then yung C natin is yun yung coefficient or yung constant natin. Okay? So, lalagay lang natin dito. Take note, no, dapat naka-arrange siya. So, F4 dapat yung nasa A natin, yung column A natin. Yung column B natin dito sa calculator dapat na si F3 yon. Then, yung sa C natin, yun yung constant natin. So, 0.6 and then negative cosine 30. Then A. Ayan. So, lumilitaw naman dito negative 84.222. No? Kaso dito di nakalitaw pero dito nakalitaw siya. Kasi naka-stored values tayo. Then dito negative 0.8. And take note class, yung pati yung mga sign nila kasama. Ah. Huwag niyo kalimutan yan. So negative sine 30. Then B. Ayan. Nakalagay na sila. So ngayon, yung unang lilitaw na sagot dito is yung F4. Kasi nga, siya yung una nating nilagay. So enter lang natin. So yung F4 natin is equal to negative 104.83 Newton or kilonewton. Kilonewton kasing given dito. So dito lang yung sinusundan yung unit, no? Kapag magkaiba yan, kailangan nyo siyang i-convert doon sa module 1 natin ng statics. So F3 natin is equal to, ito yung X natin, no? Ito yung Y natin. So 24.62261. Try nga natin i-stored dito, no? So enter ko lang ulit. Balik tayo dito. Ito, i-stored ko lang siya sa letter C. Ayan, nasa letter C to. Then enter ko shift store D. So letter D to. Ayan. So lagay lang natin kung tama ba. Ayan, C and then D. Ngayon, paano natin i-check kung tama yung ginawa natin? Pwede nating ilagay dito sa equation 1 natin, which is ito nga yun, tsaka ito. Dapat mag-equal to 0 siya. No? Or mag-equal to 84.229 siya. Ayan. So, gawin lang natin, no? So, yung C natin, yun yung F4 natin multiply by 0.6 minus F3 D, then cosine 30. So, dapat equal siya sa C natin. Ayan siya, nag-equal na siya. Kapag naman, kapag naman equal to 0, dapat ililipat mo tong C. So, may negative A tayo, no? Ayan. So, 0 siya. So, tama yung ginawa natin. Ganun din dito sa equation number 2. So, negative D or C multiply by 0.8 minus D sine 30. So, dapat equal to 71 to. Ayan. And then, minus B ko siya kasi nililipat ko siya. 0 siya. Okay? So, dito class, lumitaw sa sagot natin, yung F4 is, ano siya, negative. No? So, meaning, mali lang yung direction niya. So, dapat pala daw, kung i-correct natin yan, dapat mag-iiba yung direction niya. Oh, ayan. So, di ba nandito siya? Papunta siya sa downward. So, dapat daw pala pag ganito siya. So, yung F4 natin is equal to 104.83185. Kapag kinurek mo na yung direction niya, papalitan mo rin yung sign niya. No? Itong kasing sign nito, nag-identify lang if tama yung direction niya. No? Kapag negative yan, meaning baligtad lang yung direction niya. Ayan. So, dito yung ano natin, no? Equilibrium of collinear concurrent force system. Next tayo. Yeah, equilibrium of collinear parallel force naman. Kanina is concurrent, ngayon parallel na sila. System support. Dito, support are used to attach structures to grounds or other bodies, thereby resisting their movements under the action of applied loads. The loads tend to move the structure but support prevent the move by exerting opposite forces or reaction to neutralize the effect of loads. So, yung purpose daw ng support is parang mabalance yung yung mga forces na nag-apply doon, yung mga external forces natin. So, yung pwede natin tawagin na yung support natin is yun yung mga internal forces natin, na or yung mga reaction natin. So, dito naman, the type of
reaction a support exert on a structure depend on the type of supporting device used and type of movement it prevents. So nakadepende daw kung ano yung support na gagamitin natin. Pero usually tatlo lang yon, roller or rocker. Para-pares lang to, ito tatlo na to or link. Ito na yung una. And then meron tayong pin or hinge. Pares lang to. Then meron tayong fixed support. Support lahat to ah. Ayan. So ito yung tatlong ginagamit natin usually. Okay? So type of support on plane. So sabi ko nga kanina, roller, rocker, link, para-parehas lang yan. And take note class, yung kaya lang nilang i-resist yung vertical, perpendicular do sa surface. So vertical lang dapat. Oh, bakit? Kunyari meron tayong upuan sa office. Upuan sa office, no? Yan. Kapag tinulak mo yan, di ba gagalaw ka? Doon sa mga office natin, gagalaw ka. Kaso, titigil ka kasi nga due to gravity and friction. Pero kung frictionless yung natin, surface natin, ito yung surface natin yung kulay blue. So meaning, yung kaya niya lang i-resist is itong vertical dito. Doon sa perpendicular doon sa surface natin. Okay? Pero naman kapag umupo ka, di ba, di ka naman matotomba dyan. Kaya kaya niya mag-resist talaga. Okay? Punta naman tayo sa hinge or pin. For example, meron tayong papel dito, naka-pin siya. So, kung gagalaw mo siya papuntang right and left, anong mangyayari sa papel? Mapupunit siya, no? Pero kung kunyari pinalitan ko siyang bakal, so hindi siya gagalaw kasi nga matibay yung papel. So, nakadepende pa rin kung ano yung material na ginagamit natin. So, yung hinge natin yan, kaya niyang mag-resist ng vertical and horizontal. And take note, dapat perpendicular siya. So, meron siyang vertical and horizontal. Okay? Ang example pa dito is yung bisagra natin sa mga pintuan, 'di ba? May mga nakapin siyang ganyan. So kaya niyang vertical and horizontal, no? Pero hindi niya kaya yung movement kasi nga yung pintuan na open natin. Pero kaya niya yung horizontal and vertical. Then next natin is yung fix. Hover naman tayo sa fix natin. Meron tayong column and beam. So kapag may dumaan na hangin dito, horizontal 'yan. Yung naman, yung mga vertical naman natin, yung weight nung structure mismo is yan, vertical loads yan. So, kaya niyang i-resist, di naman natumba. And then, do sa moment naman, aware naman tayo, nagbe-bend itong natin, beam natin due to loads. So, nakikita nyo naman, hindi na nasisira yung structure natin. So, meaning, kaya niyang i-resist yung moment. No? And take note class, yung moment natin is equal to force multiplied by distance. Yung distance na to is perpendicular distance. For example, trusses na lang. Trusses na lang. Then, nyari dito tayo nag-moment dito. Tapos meron tayong forces dito na 20. And then meron tayong distance dito na 2 meters. And then meron din tayo dito ang 2 meters. Siyempre, parehas lang sila, no? So ito niyan, itong 20 kilonewton na to, pwede kong siyang i-extend dito. Same rin naman kapag related dun sa moment, no? Or titignan nyo na lang, kung nag-moment ka dito, ano yung rotation niya? Clockwise siya, no? Ano rin yun, importante rin yun kapag nagsosolve tayo. Dapat alam mo kung anong rotation niya. Kung clockwise pa siya or counterclockwise. Or else magkakamali ka sa pagsosolve nun. Okay, so mamaya discuss natin yan. So dito tayo. Ito yung mga ibang tsura ng mga structure natin. So same rin naman, no? Meron tayong dito nakalagay is 1 1 1 1 1 1. Kasi nga meron tayo ditong link or ito yung parang roller lang. O ito rocker. And then ito to smooth surface. So parang roller din yan. Ito roller na may gulong. Yung roller natin minsan triangle siya. Kaso may gulong siya sa ilalim. Kung nakikita nyo doon sa figure natin, ayan nga. Meron siyang gulong dito.
So di lahat ng triangle natin is ano siya, pin or hinge. Kasi madalas yung ginagamit natin sa drawing is ano na lang triangle for hinge or pin. Pero di lahat ng triangle na tinitingnan nyo pare kung may gulong siya. Roller siya nun. Okay? Then kapag fix naman, ganito lang siya. Or kapag sa beam, parang ganito lang yung tsura niya sa fix. Yan. So, meron siyang vertical, horizontal, and moment. Okay? So, type of loads. So, drawing ko na muna yung top type of loads natin. Saan yun? And ano, magmo-moment na rin tayo dito para alam natin, no? Sabihin natin meron tayong tatlong point dito. Sabihin natin A, B, C, tapos 3 meter, 2 meter na lang. Example lang naman yan, no? Ayan. So kapag sinabi natin point load, meaning point load lang talaga siya. Ayan, sabihin natin P or sabihin natin 20 kilonewton or kips, depende kung imperial or metric units. Okay? So ito niyan, point load to. Kita nyo naman, naka-point load siya. Okay? So kunyari class, nag-moment tayo. Moment at A tayo equal to 0. Lahat ng clockwise ko is positive. No? Ako kasi nasanay ako doon sa clockwise is positive. So yun na yung lagi kong ginagamit. No? Parang nagsiset lang ng rules. So from point A niyan, ano yung ikot niya no? Ni 20 kilonewton? Ikot niya is counter. So meaning positive siya. No? So lagay ko lang dito 20 kilonewton. And then yung moment natin, di ba? Forces multiplied by distance. Where yung distance natin is perpendicular dun sa point na yan. So since reference natin is yung A, i-multiply ko lang siya dun sa perpendicular distance niya which is yung 5 meter. Siyempre dito class wala pa tayong mga reaction, no? Kasi nga dinidiscuss muna natin kung ano yung loads natin kapag nag-moment siya. Ayan. So ito niyan magiging itong 100 kilonewton meter. And clockwise yan, no? Kahit hindi mo nalagay yung clockwise dito. Kasi alam natin lahat ng positive ko yung class is clockwise. And then kapag sa forces, summation of forces y naman equal to 0, lahat ng upward ko is positive. No? So, magiging siya negative 20 kilonewton yan. Kasi nga downward siya. Kung summation of forces x naman equal to 0, lahat ko na papuntang right ko is positive. So, wala tayo dito, 0 tayo. Okay? Paano naman class kapag summation of moment b tayo equal to 0? Clockwise ko is positive siya. So, yung reference natin is b. So, 20 kilonewton multiplied by 2 meters. So, equal to ilan to? 40 kilonewton meter. Then, kapag naman summation of moment theta equals 0, clockwise ko is positive. So, 20 kilonewton, ano yung distance niya from C? 0 siya. Kasi nga, yung diniscuss natin nung una is concurrent siya. So, meaning wala siyang moment. Wala siyang perpendicular distance. So, nakikita nyo naman dito, direct yung point niya. Point or yung point load niya doon sa point C natin. So, meaning, 0 yung moment doon. Kapag yung 20 kilonewton yung nag-exert dun sa beam natin. Okay na tayo dito, no? Pupunta naman tayo sa UDL. Yung UDL meaning uniformly distributed load. Ayan. Okay? So ngayon, sabihin natin ano to, 10 kilonewton per meter. 10 kilonewton per meter, no? Kasi nga, ano siya, entire span siya. Or ano siya, every span, meron siyang 10 kilonewton. Kaya tinawag siyang per meter. So ngayon, gagawin lang natin dito, kukunin lang natin yung area nito. Dito siguro yung area niya. Yung area nito is base times height. So 10 kilonewton per meter multiply by yung span niya is 5 meter. So ilan to? 50. So 50 kilonewton. Magiging siyang point load nun. And then nag-a-act siya doon sa gitna. Saan yung gitna nito? Dito siya nag-a-act.
2.5 to meter, 2.5. Kalahati ng 5 meters. No? Ngayon, try natin mag-moment. So, summation of moment at point A equal to 0. Clockwise ko is positive. No, una, kunin muna natin yung area. 10 kilonewton per meter. Pero kung nakuha nyo na itong 50, kaya hindi nyo nakunan yung area, ito na yung gagamitin ninyo. So, 50, then 5 meters. Ito pa lang yung area. Ito pa lang yung point load. Ngayon, saan nag-aakyat sa gitna ng rectangle natin? Saan yun? Dito yun, di ba? Dito sa kulay green. Dito. So, ngayon, yung distance niya from point A, yung centroid niya is 2.5 meters. So, we have here, 50 yun, di ba? Yung 10 times 5, multiply by 2.5. We have 125 kilonewton meter. Paano naman kung nag-summation of forces sa B ako equal to 0? Lahat ng clockwise ko is positive. O, ulit, meron tayong 50, no? 50. Kasi nga, yan yung area niya. Nag-aak siya doon sa gitna. Ngayon, ano yung rotation niya? Ito yung point B natin. Itong kulay green na lang, no? Dito, point green. Point B natin. Yung ikot niya, class, is counterclockwise sa point B. So, meaning, negative dapat to. Ayan. And then, ano yung distance niya? Our ako na 3 meters to from A to B and then yung center niya is 2.5. So, may natitirang ano dito, 0.5, tama ba? Ayan, so multiply lang natin ng 0.5 to. So, multiply lang natin, negative 50 multiply by 0.5. So, negative 25 meter. Okay? So, nakadepende kung saan yung reference natin. Ayan. What if naman is yung figure natin is putol siya? So, burahin ko na muna to, no? Nyari, ano siya? Putol siya. Burahin ko na to. Kunyari, putol siya. Dito lang siya. Yan, sabihin natin 10 kilonewton ulit per meter. Ngayon, kunin natin yung area, di ba? So, ito niyan is 10 multiplied by 2 is 20 kilonewton. And then, alam natin, nagkakasya sa gitna. So, ito yan. So, 1 meter, 1 meter. Kapag dito naman, 1.5 siya, di ba? Kasi nga kalahati ng 3 is 1.5. Yan. Ngayon, kapag nag-moment tayo sa A, equal to 0, clockwise ko is positive. Ikot niya sa from point A is clockwise, so positive siya, so 20. Ano yung distance niya from point A? Kasi ito pa lang yung forces natin, di ba? Yung area niya. Ano yung distance niya? So, dito siya nag-act. So, meron tayong 1 meter dito. Then, plus 3 meters. So, we have 3 meters here. So, 60 kilonewton to. Kilonewton meter. Kapag dito naman sa point B naman, summation of forces B equal to 0 clockwise ko is positive. So, we have 20 multiplied by, yung ano lang, itong distance niya from point B. So, meron tayong 1 meter. So, 20 kilonewton meter. Paano naman sa C? So, summation of forces or summation of moment at point C equal to 0. Clockwise ko is positive. So, yung rotation niya is negative na. So, negative 20 multiplied by 2. Hindi siya multiply by 2. Multiply by 1 na lang. Kasi nga nag-aak sa gitna. Pero kung sinosolve na, kapag kasi ako nagsosolve class, ano na, hindi ko na kinukuha itong area na to. Diretso na. Negative 10 multiply by 2 multiply by 1. So, negative 20. Diretso na ako. No, hindi ko na dinodrawing to. Para ma-visualize nyo lang. Pero kung hindi kayo sanay doon, okay lang din. No? I-practice nyo lang. Okay. So, punta naman tayo sa triangle. Triangle na lang, dito na lang. Puputulin ko na agad, no? Pero kung buo yan, class, yung length natin is 5 meter. Kunyari, buo siya. Itong kulay blue. Ayan, kunyari, buo siya. Yung ano natin nun, yung base natin is yung 5 meter. Pero dito, pinutol ko siya. So, yung base natin yan is yung 2 meters. Pero para makuha natin yung area nito, di ba ano lang yan, 1/2 base times height. So, compute lang natin kung meron tayong given na, sabihin natin 10, 10 ba? 10 or 5 na lang. 10 na lang. 10 kilonewton per meter. Yan. Kunin lang natin yung area na yan.
So we have 1 half or 0.5. 1 half is 0.5 multiply by 2, yung base niya. Height niya is 10. So we have 10 dito. Dito siya 10 kilonewton na siya. Nagkataon lang na parehas yung magnitude nila, no? Ngayon, saan yung centroid niya? Take note class from dun sa mataas, L over 3 yun. Or yung right angle natin. Dito kasi right angle natin eh. No, L over 3 yun. Ito naman 2L over 3. So, ano yung distance natin? So, ito niyan is 2/3. Ito is 4 over 3. Do the math now, yung L over 3 and 2L over 3. Yan. Pag nag-moment niyan tayo, so moment at A tayo, is equal to 0. Clockwise ko is positive. So, ako, dadaretso ko na, no? So, 1 half, 10 multiply by 2. Ito yung area niya, no? Magiging 10 din naman to. Ngayon, distance niya from A is equal to, ayun, 4 over 3. 4 over 3 plus 3. So, anong value nito? So, we have 10 multiply by, or 10 na lang, multiply by 4 over 3 plus 3. So, we have 130 all over 3 kilonewton meter. Kapag naman moment at P tayo equal to 0, so 1 half base times height, yan. Then distance niya from point B, yung centroid niya is 4 over 3. So, ilan to? Gawin ko na lang ganito. O 40 over 3. Paano naman kapag nag-moment at C ako? Moment at C, lahat ng clockwise ko is positive. So ngayon, yung rotation niya from point C is negative. So negative 1 half 10 multiplied by 2. Distance niya is yung 2/3 natin. So we have here negative 1 half multiplied by 10 by 2 multiplied by 2 over 3. So negative 20 over 3. Okay? So meron pang isa eh. Dagdag lang natin. Or dalawa. Sorry, dalawa yan. Copy paste ko lang to. Ayan. Ayan. For example, we have trapezoid naman. Yung buo. Or puputulin ko rin siya, no? Para mas maganda. Mas may kasi kapag naputol siya. Trapezoid siya. Sabihin natin ito is 5, ito is 8. Ito yung 8 kilonewton per meter. So, gagawin natin, dalawang approach dito. O pwede kong copy paste muna to. Dalawa kasing approach dito eh. Ayan. So, yung una, gagawin lang natin, dalawa yung triangle. So, apply lang natin yung katulad kanina, yung dalawang triangle. Then, yung pangalawa dito yan. Ayan. Magiging siya rectangle and triangle. So, yung magiging itsura niyan, magiging 5 lang to, kilonewton. And then, may nakapatong na triangle. Yung magnitude niya, hindi siya 8, no? Kasi nga binawas na natin yung 5. So, magiging 3 ito. Then, ganun ulit, yung ginawa natin dito, yung mga basic na rectangle and triangle. Sa trapezoid yun. Then, yung last na loads natin is yung moment. So, kunyari, meron tayong moment dito. Meron tayong 5 kilonewton meter. Kapag nag-moment tayo dito, yun pa rin yung value niya. Kunyari, summation of moment A tayo equals 0, clockwise ko is positive. Ito pa rin yung value niya. Kilonewton meter. Kasi nga, umiikot na siya. Wala siyang, hindi siya magnitude. Yan naman, nag-moment tayo sa B, equal to 0, clockwise ko is positive. Positive, ano pa rin yan? 5 kilonewton pa rin yan. Kahit saan mo siya ilagay, ganyan pa rin yung value niya kapag sa moment. Okay? So, discuss natin yung problem dito or apply lang natin. To determine the reaction at the support of the beam shown. Okay? So, meron tayo ditong point load, rectangle, and triangle. So, drawing lang natin. Or kunin na natin kaagad yung ano nila, yung center nila, no? Dito, base time is height lang, yung rectangle. So, dito lang yun. No?
So 8 multiplied by 3 is 24 siya, kilonewton. So 8 multiplied by 3. Itong span na to kasi 1.5 plus 1.5, so 3 meters siya. So multiply lang natin siya. And nag-a-act siya sa gitna, no? Then dito naman nag-a-act siya dito. L over 3. L over 3. Then 2L over 3. So 3 over 3 is 1 meter. Then 2L over 3 or 2 multiplied by 3, 6 over 3 is 2 meter. Ayan. So ano naman yung magnitude niya? Kunin lang natin. 1 half base times height. 1 half 18 multiplied by 3 is equal to 27, no? 27 to. Ayan, 27. 27. Kasi, di-divide mo yung 18 divide 2 is 9 multiplied by 3 is 27. Newton. Okay? Ngayon, apply natin yung three equation of equilibrium. No? Summation of forces X, summation of forces Y, summation of forces or moment to. Ayan. Ayan. Apply natin itong talo. Pero before that, kailangan is identify muna natin if ano yung support natin. So, yun dito, sa point A, nakikita naman is ano siya, pin. No? So, meron tayo dito pin. Sabihin natin yung upward natin is or yung AY natin, yung vertical natin is AY siya. Ina-assume ko lang na upward siya, no? Pero hindi laging upward yan. Ina-assume ko lang siya. Kapag nakuha natin is positive, tama yung assume natin. Kapag negative siya, magbabaliktad lang yung direction natin. So, meron tayo dito, AX, then BY dito. Kasi nga roller ito. Ito point B, roller. And hindi laging ganyan yung support natin, no, class, or yung mga point natin. Minsan, ginagawa ko, point A to, point B to, point C to, point D to. So, hindi laging BY yung support natin. Nag-iiba yan. So, dito kapag ganyan siya, magiging DY to. Ayan. So, summation of forces X lang tayo, equal to 0. So, yung AX natin equal to 0. Kasi nga, walang nag-a-act na forces horizontal. Okay? Ngayon, yung technique dito para makakuha ng reaction ka agad is mag-moment ka. Summation of moment and then lagi doon sa support. No? Tandaan mo lagi doon sa support. Basta dulo to dulo ka. No? Kung kunya nandito yung support natin, dito yung A natin, wala tong A na to. Dito ka mag-moment. Pero since tayo, meron value yung or nasa dulo yung support natin, sa point A tayo mag-moment equal to 0 clockwise. Positive. Okay? So, meron tayo dito, 30, yung point load. Yung distance niya from point A, so lagay natin yung mga unit no, para nakikita. 30 kilonewton. Then, yung distance niya from point A is 1.5 meter. Yan. Then, yung UDL natin, kunyari, di ko ginawa yung area, no? Dinaretso na lang. So, plus 8 kilonewton per meter multiply by 3 meter. Then, yung nag-aaksya sa gitna, kalahati ng 3 meters is 1.5 meter. Okay? And then yung triangle naman, so plus 1 half, 18 kilonewton per meter, and then 3 meters. And then from point A, ano yung distance niya? Ito yon 5 meters. So meron tayo dito 5 meters. And then yung BY naman, yung ikot niya from point A is negative. So negative BY, kasi nga counterclockwise yung ikot niya. Then distance niya is 6 meter, equal to 0. Ngayon, lahat ng unknowns ko, pagsasama ko, lahat ng knowns ko, pagsasama ko. So, yung BY ko, lilipat ko siya kasi nga unknown siya. So, BY, 1.5 meters. Equal to, lahat to, ipag-add ko lang lahat yan, no? So, we have 30 multiplied by 1.5 plus 8 multiplied by 3 multiplied by 1.5 plus 1 half multiplied by 18 multiplied by 3 multiplied by 5. So, 216 ito. Kilonewton meter. Ngayon, i-divide lang natin siya ng 1.5 meter para makuha natin si BY. So, BY ko is equal to,
Siya 1.5. Sorry, 6 meter siya yun. Ayan, 6 meter siya. Mali yun na type ko, no? So, divide 6 ko lang to. So, we have 36 kilonewton. Since positive yan, so tama yung direction natin na upward yung reaction niya. 36 ito. So, okay na tayo dito sa summation of forces X. Okay na tayo sa summation of forces or summation of moment. So, puto naman tayo sa summation of forces Y. Equal to 0, lahat ng upward ko is positive. So, we have here AY plus BY kasi nga upward lahat yan. Then, minus 30 minus 8 or 8 multiplied by 3 meters minus 1 half 18 multiplied by 3 equal to 0. Or pwede rin ano, yung AY plus BY, kung ginawa nyo na to, yung kinuha yung mga area, pwede rin naman yan. So, negative 30, negative 24, negative 27 equal to 0. So, yung AY natin is equal to, nilipat ko lahat to, itong mga forces natin na known value. So, magiging positive sila, no? Yan. So, meron tayong 81. And then, nilipat ko tong BY, negative BY. Kaso may value na yung BY natin or equal to 81 minus 36. So, yung AY natin is equal to, so 81 minus 36. You have 45 kilonewton. Upward yan. Okay? Pero kapag nakuha mo is negative, i-correct mo lang yung direction niya. Okay. So, next tayo. Ayan. So, dito naman is trust naman to. No? I think ito is kulang yung mga given niya pero mag-a-assume muna tayo. Pero yung mga bibigay ko is kompleto naman yung mga given. No? And kaya silang kunin. No? So, sabihin natin ito is 8 meter yan. So, meron tayong apat. 1, 2, 3, and 4. So, we have here 2 meters, 2 meters, 2 meters, and then 2 meters. And then, sabihin natin kalahati na lang to, no? 1 meter, 1 meter. Ayan. Total of 8 meters. So, ngayon, mag-moment tayo. Saan tayo mag-moment? Or ano yung next step natin? Di ba, identify muna natin kung ano yung mga type of support. In this case, meron tayong pin. So, meron tayo dito. Vertical. Sabihin natin AY to. Yung AX, di ko na ilalagay kasi nga zero lang yan. Kasi wala tayong forces horizontal. Then, dito naman is BY. Yan. So, summation of forces or summation of moment at point A tayo equal to 0. Clockwise ko is positive. So, yung 5 na to, wala siyang distance. So, 0 yan. Dito tayo sa 10. So, 10 multiplied by, ilang distance niya is 2 meter. Ayan. And then, itong 20 natin sa ilalim, ito yon. Ano yung distance niya is 3 meters. So, plus 20, 3 meters. Then, yung 15 natin plus 15, distance niya is 4 meters. Then, itong 30 natin sa ilalim, distance niya ilan? 4 plus 1 plus 30, 5 meters. Then, sa 8 meters na, or yung 8 kilonewton natin, plus 8 kilonewton, distance niya from point A is 6 meters. Then, yung 5 natin sa dulo, ito yon plus 5, 8 meters. And then, yung BY natin, yung ikot niya is counter siya. So, negative BY multiplied by 8 meters equal to 0. So, yung BY natin, 8 meters yan, equal to, calculate ko lang yung, ano, yung value na to. And take note, class, nilipat ko na siya. So, lahat ito positive, no? 10 multiplied by 2 plus 20 multiplied by 3 plus 15 multiplied by 4 plus 30 multiplied by 5 plus 8 multiplied by 6 plus 5 multiplied by 8. Yan na yan. So we have 78. So 78 dito. Okay, double check na lang, no? So 20 plus 60 plus ilan to? 60 ulit plus 150 plus 48 plus 40. Ayan. 78. Ano mali ko kanina? So 10 multiplied by 2 plus 20 multiplied by 3 plus 15 multiplied by 4 plus 30 multiplied by 5 plus 8 multiplied by 6 plus 5 multiplied by 8.
So, 378 siya, no? Ayan. So, i-divide ko lang ito ng 8. So, we have 42, 47.25. So, By ko is equal to 47.25 kilonewton. And then, upward siya. 47.25. Okay? Ngayon, yung AY natin, gagamitin lang natin siya ng summation of forces Y equal to 0. Upward natin is positive. So, we have AY plus BY minus 5 minus 10. Ito yun. Yung dalawang ito. Minus 20 minus 15 minus 30 minus 8 and minus 5 equal to 0. So, yung AY natin is equal to, nilipat ko lang lahat ng negative, no? 5 plus 10 plus 15 plus 20 plus 30 plus 8 and then plus 5. So, we have 93 minus BY or equal to 93 minus 47.25 o 47.25. So, yung AY natin is equal to 45.75 kilonewton upward. Ayan. Basta alam nyo kung paano umiikot siya yung mga distance. Kayang-kayang isolve to, no? Punta naman tayo sa problem number 3. Ayan. So, determine the reaction at the support of the given thrust. So, yung first, kailangan nating identify if ano yung support natin. Ito, roller to. Itong point A natin, roller. So, kaya niya lang is yung vertical. So, tawagin natin siyang AY. Then, yung B natin, meron siyang pin or tinatawag na pin or hinge. So, meron tayo ditong vertical and horizontal, BY and BX. Where yung BX natin is equal to 0 kasi nga walang nag-act na horizontal dito sa ano natin, structure natin. Pero later on, may mga value na yan, yung mga horizontal support natin, no? Ayan. So ngayon, yung technique dito, guys, di ba sinabi ko, lagi na dulo to dulo para mas madali, no? So in this case, sa B tayo. Kasi nga yun yung dulo. So summation of moment at B equal to 0. Clockwise ko is positive. So unahin ko muna yung clockwise ko, no? Ito yung AY. And the rest, kung napapansin nyo, ikot nila is counter. Ito, from point B, ikot niya counter. Ito counter, ito counter. Ito counter, ito counter, and then ito counter. So, lahat yon is negative. Ayan. So, yung AY natin is positive siya. Ngayon, ano yung distance niya? So, sabi niya dito, 6 at 20 feet equal to 120. So, bilangin natin yung span. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 siya. So, sig to 20 feet ito. 20 feet, 20 feet, 20 feet, 20 feet, 20 feet, then 20 feet. Yung distance niya. Total of 120 feet. So, yung distance niya from point B is ilan siya? 80, no? 80 feet. Ayan. And then, paano naman yung mga forces natin? Lahat sila is counter. So, negative 15 or 12 muna, 12. Distance niya from point B is 120. And then dito, since pareho sila ng distance, pwede ko silang pag-add, no? So, negative 15 plus 24. Then, multiply by, ilan? 100 feet. Then, punta naman tayo dito sa 24, 24, 24. Yung talong 24. So, negative 24. Distance niya from point B is 60. So, yung pangalawa naman dito, or yung pangalong 24 natin. So, negative 24 multiplied by 40. Then, next natin is negative 24 multiplied by 20 feet equal to 0. So, ilipat lang natin lahat ng mga knowns values natin sa kabila, no? Or ipag-iwalay lang natin yung knowns and unknowns natin. Yung unknowns natin is AY, 80, positive yan. So, itong lahat ng ito, ililipat ko siya, magiging positive lahat yan. Ngayon, ikakalkyo ko lang sila. So, 12 multiplied by 120 plus 15, open close parenthesis, no? Kasi nga, pagka-add natin sila. Plus 24 multiplied by 100 plus 24 multiplied by 60 plus 24 multiplied by 40 plus 24 multiplied by 20. We have 8,220 K feet naman siya. No? Kilo pounds feet na. Kasi nga yung distance natin is feet siya.
forces natin is keep siya. So, di-divide lang ito ng 80. So, we have here AY equal to 102.75 K or keeps upward. Ngayon, summation of forces Y naman tayo equal to 0. Upward ko is positive. So, nakikita nyo, yung mga reaction natin dito is upward lahat. So, AY plus BY. Then, downward natin is mga forces natin. No? So, minus 12, minus 15. Then, bilangin na naman natin yung 24. Ilan sila? 24, no? So, negative 24 multiplied by 4 equal to 0. So, lilipat ko lahat ng mga nonce values ko. So, 12 plus 15 plus 24 multiplied by 4. So, 1, 2, 3. So, AY ko is equal to 1, 2, 3 minus BY. Yung BY yung hinahanap natin, no? Baligtad. Ayan. So, BY natin is equal to 1, 2, 3 AY or equal to 1, 2, 3 minus 102.7. So, yung BY natin is equal to minus 102.7. We have 20.25 K. Since positive yan, so tama yung direction natin. Okay. So, ano natin? Last topic natin for this module. So, equilibrium of general concept of linear force system. Nandiyan na lahat, yung beam, truss, cable, and frames. So, lahat na yun, nandun, including yung mga horizontal natin, yung mga moment natin. Okay? Punta tayo dito sa next problem natin. Problem number 1, determine the reaction or support of the given frame. So, ito yung frame natin. Ngayon, identify natin yung mga values. Ano? So, ito, nakikita ko is 18 feet siya. Ito, 18 feet din to. Yan. Ngayon, ginamit niya dito class is ano, no? RAV. So, meaning, reaction at A, vertical. So, pero tayo ginagamit natin, di ba? Point A yan, so AY to. Yun na lang gamitin natin para tayo malito. Pero kung gusto niyo yan, okay lang din. Ito niyan is AX. And then, ito niyan is AY. Hmm. So, ina-assume lang natin yung mga direction. No? Yan. So, yung pinakamadali, siyempre, summation of forces X equal to 0. Lahat na papuntang right ko is positive. Okay, so ngayon, kunin muna natin yung mga area. Itong area na to, aware ako na nasa L over 3 siya. No? L over 3 siya nung mataas na magnitude. So ngayon, kunin natin yung area nito. So we have 1 half here, multiplied by 2.5, multiplied by 18. So 1 half multiplied by 2.5, multiplied by 18. We have 22.5 K. No? And then yung distance niya, alam ko na 18 to. Ito niyan is 2L over 3. L over 3. Ito L over 3. Alam ko is 18 siya. So 18 divided by 3 is 6. So dito naman 2 multiplied by 18 is 36 divided by 3 is equal to 12. 36 divided by 3 is 12. So yun yung mga distance niya. Ngayon dito naman tayo sa rectangle. Nag-a-arc siya sa gitna, no? So 1.5 multiplied by 18. 1.5 multiplied by 18. Saan yung 18? Itong base niya. Ito 18 to. No? 27. X. And nag-a-arc siya sa gitna. Sa 9, 9 to. 9. Ngayon, mag-moment na tayo or apply na natin yung equation of equilibrium. Kasi kompleto na yung mga details nito. And take note class, huwag mong kalimutan ito 15 kids, no? Kasi nagtatago siya, ayan, no? Nakabilog. Ayan. Ngayon, summation of forces X tayo. So we have negative AX. Kasi nga papuntang right siya. Ay papuntang left siya. Then yung right natin itong triangle. So plus 1 half. Or yung 22.5 na lang gamitin ko. 22.5. Then minus 15 equals 0.
Then AX ko is equal to, pag minus lang natin pa, 22.5 minus 50. We have 7.5 kips. And then papunta siya sa left. Ayan. Ngayon, magmo-moment na tayo para makakuha tayo ng isang reaction. So, summation of moment at point A equal to 0, clockwise ko is positive. Okay, so unahin ko muna yung triangle. So, yung triangle natin is 22.5 siya. And then, yung distance niya from centroid to point A is yung 6 meters. Ito yan, 6 meters. So, mas maganda kung marunong kayong magano no, yung sketch nyo para di kayo nakakalit. Di kayo malito, no? Ayan. Then yung rectangle naman is plus 27. And then distance niya from point A is 9 meters. Then yung 15 naman natin, minus yan, minus 15. Distance niya from point A is 16.5. Then yung EY natin, yung ikot niya is counter din siya. Negative EY multiply by 12 equal to 0. So makukuha natin yung EY natin. So EY natin multiply by 12 feet pa to. Ayan. So 22.5 multiplied by 6 plus 27 multiplied by 9 minus 15 multiplied by 16.5. So we have 130. Let me just double check, no? Baka kasi mali. Ayan. Tama naman. 22.5 multiplied by 6. Then plus 27 multiplied by 9 minus 15 multiplied by 16.5. We have 130.5 k feet to. Divide lang natin siya ng 12. Kasi nga distance ni EY from point A is 12. So we have EY is equal to 10.875 K upward yan. Double check ko lang, no? Baka kasi mali. Ginagawa ko lang naman na mabilis yung ano, yung ginagawa ko ngayon, no? So wala naman akong ginagawang kababalagan dito. 18 minus 15 multiplied by 16.5. Ayan. So divide lang natin ng 12 yan. So ayan, nakuha na natin, no? Ngayon, meron na tayong isa. Apply naman natin yung isang method. Yung summation of forces y equal to 0. Lahat ng upward ko is plus positive. So, AY plus BY. And then, yung mga vertical natin, ito lang yung 27. So, minus 27 equal to 0. Kasi nga yung dalawa natin is horizontal sila. Okay? So, yung AY ko is equal to 27 minus BY or 10.875. So, 27 minus 10.875. So, 16.125 keeps an upward din yan. Ayan. So, kung di kayo sigurado dito, gawin nyo, mag-moment naman kayo dun sa point E. No? Kaso, risky yon. Kasi nga, gagamitin mo yung value ni AX. Kapag hindi ka sigurado sa value ni AX, wala na, mali na. So, mas maganda if kung saan marami yung unknowns natin, dun kayo mag-moment. No? Kung given lang ng forces natin or support natin is pin and roller, sa pin kayo mag-moment para dalawa kaagad yung nawawala. Ayun. No, next tayo. Ito. Medyo madugo to, no? Pero kayang-kaya naman to. So, kunin lang natin yung area na to. Alam po ito is 4 meters to. Yan, 1.5 is 3 meter plus 1 meter. So, 4 meters siya. So, 12 multiplied by 4 is 48. Ayan. Dito siya nag-a-act sa gitna, no? So, dito naman, atin ko to. Ayan. So, i-attach ko lang dito. Yung distance natin is 2.25 meters.
So ngayon, anong area natin? Is 8 meters multiplied by 4.5. So 8 meters multiplied by 4.5. So we have here 36. No? Ngayon, paano naman yung triangle? Triangle natin dito siya nag-act. No? So L over 3, 1.5 ito. And then dito is 3 meters. Do the math, no? Kasi nga kukunin mo yung L over 3 dito. Then 2L over 3. Kasi nga nandito yung mataas na triangle. Ngayon, paano natin kukunin yung triangle or yung area ng triangle? So 1 half, 15 ba siya? Hindi siya 15, no? 7 lang siya. Multiply by 4.5. 1 half multiplied by 7 multiplied by 4.5. We have here 15.75. So yung value natin dito is 15.75. Ngayon, dito sa isang triangle naman, nag-act siya dito. Then nakikita naman natin by using L over 3 and 2L over 3. Ito is 0.5 to 1 meter. Okay? Ngayon, ano yung natin, yung magnitude natin dito. Kunin natin, no? So 1 half 15 multiplied by, bakit 15 na siya? Hindi naman siya natin, no? Triangle siya po. Then 1.5. So 0.5 multiplied by 15 multiplied by 1.5. 11.25 yung magnitude niya. Ayan. So iniiba-iba yung kulay niya para maano nyo, nabivisualize nyo, no? Pero kapag tayo niya, nagsasolve tayo, pwede rin kayo gumamit ng ibang kulay para mas maganda, no? So ngayon, yan, mag-moment ako saan? Or ano muna, summation of forces X. Kasi wala naman siyang kaagaw, no? Unlike do sa vertical natin, meron siyang dalawa, no? So, 0 equal to, papuntang right ko is positive. Ayan. So, ngayon, wala tayong naka-assign na point. So, sabihin natin point A ito, point B ito, point C ito, point D ito, and then point E ito. Ayan. Ako na yung nag-assign ng ano natin, no? Pero kung wala, kayo yung mag-assign. Pero usually, binibigay ko naman yung mga point na yan. Ayan. So, sa horizontal natin, siyempre, papalitawin natin yung mga reaction natin. So, itong point A natin is meron tayong pin, no? So, meron siyang vertical, AY. Yan sabihin natin papuntang left siya. Ina-assume ko lang siya, no? Na AX dito. Then yung AY natin is upward siya. Kapag mali yung direction or, di ba, mali yung na-assume ninyo, and then nakuha yung value is negative, meaning mali lang yung direction niya. Okay? Ayan. So, summation of, kunyari dito, kasi ako alam ko na ganyan yung direction niya. Kasi marami na ako na-solve na ganito. For example, na-assume mo is papunta siya sa right. No? Check lang natin, no? So, AX, and then ano pa yung papuntang horizontal natin? Itong 48. So, positive 48. Ano pa? Itong 36. So, negative 36. Equal to 0. So, yung sagot natin dito, AX is equal to, lilipat ko siya, 36 minus 48. So, equal to negative 12. So meaning mali yung direction natin. So yung direction nito is papuntang right siya. Pero yung totoo talaga dapat AX natin is equal to 12 kilonewton papuntang left. So i-correct lang natin yung direction na to. To. So ganun siya. No? Kapag mali yung negative siya, meaning mali yung direction niya. Ayan. So ito yung sagot natin isa. Ngayon, next step natin is mag-moment tayo. Moment at A, kasi nga dalawa yung unknowns natin doon, or yung knowns natin. Hindi tama, unknowns, dalawa yung unknowns natin. So, mawawala yung dalawang yon. Kasi nga, meron tayong AY and AX dito. Makukuha natin yung AY. The moment at A equals 0, clockwise ko is positive. So, we have here, clockwise yung 48. So, 48 multiply by 2 meters. And then, dito naman, dito sa triangle natin, or triangle, yung rectangle natin, dito sa trapezoid, plus 36 multiply by 3 meters, or 2.25. Ito yan. Then, dito naman sa, triangle natin sa taas, plus 15.75.
Distance niya from point A is 3 meters. Ayan. Then, ito naman triangle natin, yung kulay green. So, plus 11.25. Distance niya from point A is 0.5 plus 4.5. So, 4.5 plus 0.5 yung distance niya, or 5 meters. Ano pa? Itong negative 36. Distance niya from point A, ito yan. So, 2.5 yung distance niya. 2.5. Then, yung EY natin, negative EY, distance niya from point A is 4.5 equal to 0. So, EY natin is 4.5 siya is equal to 48 multiplied by 2 plus, ito nilipa ko ng EY, no? Kaya naging siya positive. So, calculator lang natin. Ayan. So, minus 36 multiplied by 2.5. Ito lang natin. So, 190.5. Then, divide lang natin siya ng 4.5. Ayan. So, meron tayo ditong EY is equal to 127 all over 3 or equal to 42.3333 kilonewton and then upward yan. So, ito na yung sagot natin isa. Okay? Ngayon, yung summation of forces Y naman is equal to 0. Upward ko is positive. We have here AY plus BY or EY, sorry, EY minus 36. Ayan, yung kulay red. Then, yung kulay blue natin, yung triangle is 15.75. Then, yung kulay green natin, yung triangle na isa, 11.25 equal to 0. So, yung AY natin, makukuha natin, pagka-add lang natin yan, 36 plus 15.75 plus 11.25. 63 siya. Minus EY. So, ma-minus lang natin ito. Minus 40, 127 all over 3. Mali. 63 minus 127 all over 3. Meron tayong 62 all over 3. Or equal to 20.6667 kilonewton upward. So, bakit yung ginamit ko yung fraction? Para ano, walang decimal, na walang discrepancy. No? Sakto yung sagot natin. Pero kung ginamit nyo itong decimal na to, hindi yung fraction, ito, same rin naman. Yan. Or mas better kasi nag-stored values tayo. Tulad dun sa ginawa natin dun sa unang topic natin, no? Ayan. So, next tayo. Ito. So, yung dito class, medyo komplikado siyang, ano, no? Pero madali lang i-solve to. Kung nakikita nyo, is symmetrical siya, no? Same na same yung sa left side niya and same na same yung right side niya. So, yung solution lang nito, napakadali lang. So, summation of forces y lang tayo, equal to 0, upward. So, alam natin, AY to, ito is BY. Dali lang to, no? So, ngayon, meron tayong AY plus BY minus, kasi nga downward ito. Kunin lang natin yung area ng, ano, yung area ng trapezoid. 1/2 multiply by base 1 plus base 2, and then height. So, yung base 1 natin, ito yon sa taas. Base 2 natin, ito yon. So, we have here, 1/2. Base 1 natin is 30. Plus natin yung base 2 na 50. Multiply by height na 1.5 equal to 0. Then, aware tayo class na symmetrical siya. So, kapag symmetrical siya, meaning yung AY natin equal to BY. So, pwede lang natin i-divide, no? So, yung AY natin or 2AY is equal to 1/2 multiplied by 1.5 multiplied by 50 plus 30. Yan, di-divide 2 lang natin to. So, 30 siya. Or 60 muna dito. I-fit. Then, di-divide 2 lang natin kasi nga symmetrical siya. Yung AY natin is equal to BY is equal to 30. Keeps upward. Kung symmetrical siya, no? Kung alam mo yung concept ng symmetrical. Pero kung hindi mo siya, magmano-mano ka. So, mag-moment ka sa A equal to 0.
So, kunin lang natin yung mga area na to. Parehas lang to, no? So, 1/2 multiplied by 1.5 plus 10. We have here 7.5. Then sa gitna naman is ano? Is 1.5 multiplied by 30. 45. Ayan. So, apply lang natin yung mano-mano, no? So, dito, 7.5 positive yan. Distance niya from point A is 2L over 3. Kasi nga, dan dito yung mataas na triangle, no? So, dito yung L over 3. Ito yung 2L over 3. So, meron tayo dito 20 all over 3. Then, dito naman sa gitna, yung 45 plus 45. Yung gitna natin is 25 feet. Ayan. From point A. Then, yung isa naman triangle is plus 7.5. Then, yung distance niya is 10 all over 3 plus 40. Then, yung by natin, negative by multiplied by 50. So, yung by natin is, meron siyang distance na 50 from point A. Ayan. So, pag-add lang natin to, 7.5 multiplied by 20 all over 3 plus 45 multiplied by 25 plus 7.5 multiplied by 10 all over 3 plus 40. So, we have 1,500 dito. Then, di-divide lang natin siya ng 50. Yan. So, by natin is equal to 50. Ay, 30, sorry. Gives upward. And then, mag-apply ka ulit ng summation of forces. Y equals 0. Upward ko is positive. So, yung AY ko plus BY minus 7.5 minus 7.5 minus 45 equal to 0. So, yung AY ko is equal to 7.5 plus 7.5 plus 45 is equal to 60. 60 minus BY or 60 minus 30. Yung AY natin is equal to 30. So kung alam mo yung concept ng symmetrical sila, kasi makikita mo naman symmetrical sila, no? In both side, left and right. Pwede mong sabihin na parehas yung value nung AY and BY mo. Pero kung hindi sila symmetrical, hindi mo pwedeng gawin 'yan. Okay? So next tayo, to number 4. So determine the reaction at the support of the given beam. So drawing ko na lang muna itong yung trapezoid natin. So ito 'yon. So, meron tayong area dito, no? So, 5 multiplied by 3 is 15. 15 na lang dito. Then, kulay blue naman yung triangle. Dito tayo. And distance natin dito, nakikita nyo naman is 2 meter to ito 1 meter. Kasi nga L over 3 and 2L over 3. Then, kunin natin yung area, no? Our tayo na 5 na lang to. Kasi nga, binawasan natin siya ng 5. So, 1/2 multiply by 3 multiply by 5. Okay, so ilan to? 7.5. 7.5 to. Yan. So, mag-moment lang tayo. So, summation of moment at A is equal to 0. Clockwise ko is positive. So, we have here 15 multiplied by 1 meter plus 15 multiplied by ilan? 4 meters. Kasi nga dito yan. 4 meters to. And then, dito naman, hindi siya 4 meters. Sorry, no? Hindi siya 4 meters. Aha. Kasi kalahati ng 3 meters is 1.5 meter. And then 1.5 meter. So, yung distance na to is ilan? 3.5 meters siya. So, 3.5 dapat to. Ayan. Then, dun sa blue naman, plus 7.5. Distance niya from point A is, yun yung 4 meters. Kasi nga nasa gitna siya. Or meron siyang 2 meters dito, 2 meters dito. So, we have here 4 meters. Ayan. Lagay ko dito 4 meters. Ayan. And then, meron pa yung 10. No? Huwag niyo kalimutan yung 10. Plus 10. Distance niya from point A is 1 plus 1 plus 3 plus 1. 6 meter. Then, yung by natin is downward siya or negative siya. Kasi nga upward yan, by.
negative by. Distance niya from point A is 5 meters. Equal 0. So yung by natin multiply by 5 is equal to calculator lang natin. I-calculate lang natin by using calculator. So 157.5. Double check nga natin, no? 10 times 1. Then ito 3.5. Then plus 7.5 multiply by 4 plus 10 multiply by 6. Yan. So divide 5 ko lang siya. So we have By is equal to 31.5 kilonewton upward. Yan. Ngayon, summation of forces Y naman tayo. Equal 0 upward ko is positive. So we have Ay plus By minus 15 minus 15 minus 7.5 minus 10 equals 0. So yung Ay ko is equal to, so 15 plus 15 plus 7.5 plus 10. So 47.5 minus 31.5. So we have Ay is equal to 16 kilonewton upward. Ayan. So problem number 5 tayo or last natin. Dito, sabi niya dito is a fixed crane has a mass of 1,000 kg. So mass lang to, no? And it is used to lift a 2,400 kg crane. It has held it is held in a place by a pin at point A. So may point A tayo dito, point na pin, and a rocker at point B. So meron tayong rocker dito. The center of the gravity of the crane is located at G. So dito yung daw yung, so, ano niya, yung center of gravity ng crane. Okay? Then determine the horizontal and vertical components of the reaction at point A and B. So hinahanap lang natin yung reaction natin sa point A and B. So identify muna natin yung support. Ito, pin ito or uh, pin or hinge ito point A. Then ito B natin is roller siya. So palitawid lang natin mga reaction. Ito papunta dito, yung time AX. And then ito naman is AY. And then dito sa B natin is roller siya, perpendicular dun sa surface niya. So ito yung BX lang siya. Hindi siya B, no? Ayan. So yung crane down natin is 1,000 kg siya. Ngayon, kailangan natin itong i-convert into kilonewton or weight. No, yung dalawang ito, no? So 1,000 kg multiply by the gravity 9.81 meter per second to make it newton. Newton na to, no? So 1,000. Sige, sir. Multiply by 9.81. Ayan. So, meron tayong 9,810 Newton. So, divide lang natin siya ng 1,000 to make it kilonewton. So, we have 9.81 kilonewton. No, dito yon. 9.81 kilonewton. Okay? Ngayon, yung G natin or yung crane natin, baligtad yata. Mass of crane. Baligtad. Yung crate natin is 2.4 siya. So, dito yung ano natin, yung crate natin. Or yung crane natin, sorry. So, yan. 9.81 kilonewton. Ito yung crane, no? Yung crate natin is 2.4 siya. So, yung 2.4 natin, convert natin siya into kilonewton. 9.81 divide 1,000 is equal to 2.4 to, then 1,000. So, we have 23.544 yung crate natin. So, dito yon. Okay? Ngayon, saan tayo magmo-moment?
Magmo-moment tayo kung saan marami, 'di ba? Tama ba? Dito tayo sa A kasi nga dalawa yung support natin doon or dalawa yung reaction natin doon. So moment at A tayo is equal to 0, clockwise ko is positive, no? Yung ikot niya from point A, itong dalawang ito, is clockwise sila, so positive sila. So 9.81 multiplied by 2 meters, 9.81 kilonewton multiplied by 2 meters plus yung crate naman na 23.544 kilonewton. Distance niya from point A is 6 meters. Ayan. And then ano pa? Ito pa yung BX natin. So positive siya or negative kasi nga yung ikot niya is counter ito. Counter yung ikot niya. So negative siya. Ayan. Minus BX multiplied by 1.2 meters equal to 0. So yung BX natin is multiplied by 1.2 meter equal to 9.81 multiplied by 2 plus 23.544. Ayan. So we have here 43.164 kilonewton meter. I-divide lang natin siya ng 1.2 meter. So BX natin is equal to 1.2. We have here 35.97 kilonewton. Then papunta siya sa right. So ito yung sagot natin. So tama yung assumption natin doon. Ngayon, summation of forces Y naman or summation of forces X muna. Kayo bahala kung ano yung nain nyo, no? As long na yung moment nakuha na, makukuha nyo na lahat yun. Summation of forces X tayo equal to 0. So, pareho silang papuntang right AX plus BX equal to 0. So, yung AX ko is equal to negative BX. Okay? So, yung AX ko dito is equal to negative 37, 35.97 kilonewton. Papuntang right yan. Since negative siya, kailangan natin siyang i-correct yung ano niya, yung direction siya. So yung AX natin is equal to 35.97 kilonewton. Papuntang left tayo. So yung direction daw natin nandito siya. Papunta siya sa left. Ayan. Meron pang isa natin kukunin, no? Yung AY naman. Summation of forces Y equal to 0, upward ko is positive. So we have AY positive kasi nga upward siya. Then minus 9.81 minus 23.544 equal to 0. So yung AY natin is equal to 9.81 plus 23.544. So we have 33.354 kilonewton upward. Ayan. So, I hope na gets nyo yung lesson natin. No? Marami tayong binigay na example dito. So, medyo mabilis lang yung iba kasi nga nalaman na natin yung concept niya. Ayan. Minsan kasi class, ano lang to, kinakalculator lang. No? Kapag sanay na kayo. Tulad nitong dito. Balik tayo dito. Dito, balik tayo dito, dito. Pwede tayo mag-calculator lang. Mag-moment ako sa A. Kung sanay na kayo, no? So, 30 multiplied by 1.5. Ito nga distance niya. Plus 8 multiplied by 3 multiplied by 1.5 plus 1 half multiplied by 18 multiplied by 3 multiplied by 2 multiplied by 3 all over 3 plus 3. And then, draw ko lang. Divide ko lang siya ng ilan yung distance ko? 6. Ayan. Kung sanay na kayo, mabilis na lang kahit calculator lang. Ayan. So, I hope may nalaman kayo sa discussion natin. Good day and good luck sa inyo.